Our vision statement: 2025 Disciples of Jesus Christ in year 2025 for the glory of God. Our purpose: Calgary Christian Church exists
Basahin po natin yung ating theme verse this month. Sabi po sa Pilipos, Kabanata 4, talatang 8 hanggang 9. Bukod diyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Ipamuhay niyo ang lahat ng natutunan niyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sasain niyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Tayong lahat po ay manalangin. Ating pong alalahanin yung mga bagay na maaring hindi naging kaaya-aya sa harapan ng Diyos. And let us ask God for forgiveness. Let us ask God na tayo po ay linisin ngayong umagang ito. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, mapagpatawad, mapagmahal. Sinasamba ka namin, pinupuri at pinasasalamatan ngayong umagang ito. Salamat muli, Panginoon, dahil dinala mo kami muli sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, upang ang iyong mga anak ay magsama-sama upang iyong katagpuin. Salamat po, Panginoon, dahil muli ay binigyan mo kami ng panibagong buhay, panibagong umaga, panibagong pagpapala. Salamat po, Panginoon, dahil narito kami. At Lord, ngayong umagang ito, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, at nagsusumamo, Panginoon, na kami po ay inyong linisin, na inyo po kaming patawarin. Lord, sa mga narinig namin itong mga nakaraang linggo, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na hindi kami naging kaaya-aya sa inyong harapan. Hindi kami naging kapuri-puri, hindi kami naging kagalang-galang, hindi kami naging lovely, hindi kami naging pure. Forgive us, O God. Pero Lord, salamat po dahil ikaw ang siyang patuloy na nagpaparanas sa amin ng dakilang pag-ibig. The unconditional love na maaaring yung mga bagay na nabanggit ko kanina, hindi namin na ibibigay sa inyo, hindi namin na isa sa buhay. Pero Lord, patuloy mo kaming minamahal. Patuloy mo kaming pinagpapala. Salamat po, Panginoon. Lord, salamat din sa mga paalala na bilang iyong mga anak, mamuhay kami ng kaya-aya sa inyong harapan. Mamuhay kami ng ayon sa inyong pagkatawag. Salamat po. At Lord, ngayong umagang ito, kami po ay excited muli na marinig kung ano yung sasabihin mo sa amin ngayong umagang ito. Kami po ay nagagalak dahil panibagong aral na naman ang aming matututunan. At Lord, patuloy kaming lumalapit sa inyo na ang aming pag-awit, aming pagbibigay, aming paikinig na inyong salita, and Lord, maging ang aming pagkakamayan ay magbibigay sa inyo ng kapurihan. At ikaw lamang ang maitataas, ikaw lamang ang maitatanyag sa lahat ng aming gagawin. Patuloy na ang presensya mo ang lumukob sa bawat isa. Katagpuin mo, Panginoon, ang mga taong narito, maging Lord yung mga nanonood online. Makita mo yung aming mga puso na handang tumanggap ng inyong mga salita. Samahan mo kami, O God. Patuloy na ikaw ang aming papupurihan at pasasalamatan.
In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Pwede po ba nating sabihin sa mga katabi natin na pinagpala ka? Amen. Lahat tayo po ay blessed dahil free tayo to sing for Him, to worship our God. So tulad nga po ng aawitin natin, ngayong araw na to ay every day, let us live for Him. Every day, let us walk with Him and worship Him. So sama-sama po natin siyang awitan. Not say, Lord, it's you gave me life and I can't explain just how much you mean to me now. If you have saved me, Lord, I give all that I am to you. Every day I could be the light that shines your name. Amen. Every day, Lord, I learn to stand upon your word, and I pray that I might not come to know you more, to guide me in every single step I take down. Every day I can be a light unto the world. Every day it's you I live for. Every day I'll follow after you. Every day I'll walk with you, my Lord. Let's sing every day. Every day it's you I live for. Every day I'll follow after you. Every day I'll walk with you, my Lord. Every day, Lord, I learn to stand upon your word, and I pray that I might not come to know you more, to guide me in every single step I take now. Every day I can be a light unto the world. Every day it's you I live for. Every day I'll follow after you. Every day I'll walk with you, my Lord. Every day it's you I live for. Every day I'll follow after you. Every day I'll walk with you, my Lord. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. Come on, church, let's sing. It's you I live for every day. 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 Every day, it's you I live for. Every day, I'll follow after you. Every day, I'll walk with you, my Lord. Every day, it's you I live for. Every day, I'll follow after you. Every day, I'll walk with you. You I live for every day. Amen. Yes, Lord, we worship you. We praise your name, Father. Come on, church. Let us sing for our God, for He is holy, He is mighty, and He is our great God. We praise your name, Jesus. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus, Jesus. You are the Son of God. You are the solid rock. You are
the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, it's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. Amen. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus. Jesus, you are all powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, it's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, Jesus, Jesus. Amen. Yes, Lord, we praise you. We worship you, Jesus. Yes, Lord. We'll continue to sing for you. We'll continue to worship you, Jesus. Yes, Lord. Guard our hearts, Father, na nawa mag-focus kami yung mga buhay namin, yung mga pag-iisip namin on the things that pleases you, Father. And Lord, nawa magkaroon kami ng uncompromising desire na ikaw lang ang mapapurihan, na ikaw lang ang ma-please, Jesus. Come on, church, let us worship our God in spirit and in truth. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows heart after thee, a pure heart, that's what I long for. A heart that follows heart after thee. Let's sing a pure heart. A pure heart, that's what I long for.
that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word so that sin may not come in. A heart that's undivided, but one who rule and reign. A heart that feeds compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises through your throne. A heart that hides a word so that sin may not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that feeds compassion, that pleases you, my Lord. The sweet aroma of worship that rises to your throne. Father of life, draw me closer. Lord, my heart is set on you. Let me run the race of time with your love unfolding mine, and let the peace of God, let it reign. Oh, Holy Spirit, Lord, my comfort, strengthen me, hold my head up high, and I stand upon your truth, bringing glory unto you, and let the peace of God, let it reign. Oh Lord, I hunger for more of you. Rise up within me, let me know your truth. Oh Holy Spirit, saturate my soul, and let the life of God fill me now. Let your healing power breathe life and make me whole, and let the peace of God, let it reign. Oh, Holy Spirit, Lord, my comfort, strengthen me, hold my head up high, and I stand upon your truth, bringing glory unto you, and let the peace of God, let it reign. Oh Lord, I hunger for more of you. Rise up within me, let me know your truth. Oh Holy Spirit, saturate my soul, and let the life of God fill me now. Let your healing power breathe life and make me whole, and let the peace of God, let it reign.
move. Lord, I'll lift my hands before my King and pray. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, and I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my heart, that I may live for you, my Lord. Follow us, Lord. Amen. We love you, Father. We bring you back all the glory, honor, and praises. In Jesus' name, amen. Amen. Ayan, pwede po bang palakpakan pa natin ang dakilang Diyos ngayong umagang ito? Tunay po yung mga awitin para sa ating Panginoon ay nakakakalma, di ba? It gives really peace. Tama, amen po ba? Amen. Kaya nga po, sige po, pakisabi sa katabi mo, kalma ka lang. Ayan. Diba? Napakarami po nating mga alalahanin, kaguluhan na nangyayari sa paligid, pero sa presensya ng ating Diyos, meron pong kapayapaan. Amen po? Amen. So ngayong umaga naman po, ayan, kasama nating nakikikalma. Yan, sa ating kalagitnaan po ang ating mga visitors this morning. So pag tinawag ko po, tayo po tayo, tas kaway-kaway po. Yan, kaway po na pang Miss Universe. Ayan. So, welcome po kay Sister Lourdes Rena. Ayan. Then, yan, muli, masaya po tayo nakasama ang kanilang pamilya, ang Binayog family, sila Ate Diding. Hello po. Si Phoebe and Justin. Ayan, welcome po. Ayan, meron pa po ba na, ayan, sige po, kung wala na po, tayo pong lahat at batiin ang bawat isa, sabihin po natin, peace be with you. Come to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song, you give me reason to rejoice. In your presence, with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song, you give me reason to rejoice. I love to be in your presence, with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Ayan. Talagang masaya po tayong makita ang bawat isa. Sige, sa habang ang ating pong ibang mga kapatid ay naghahanapan ng kanilang mga upuan. So, ilang days na lang po ba bago mag-Christmas?
2 days. Yan, 2 days daw. So, malapit na po. Yan, nawala na rin po ako sa bilang. Pero, di ba, nung mga nakaraang Sundays po, naka-witness tayo ng greatness and goodness ni Lord sa ating pong mga kids. So, syempre, hindi pa po yan natatapos. Ayan, masaya pa po ba tayong nagbibigay? Amen. So, nung unang Sunday po is the primary and junior. Then, nung Sunday po ay beginners. So, ngayon po ay nag-join force na po sila. Yan. The more, the merrier daw po para magbigay ng kasiyahan sa ating Panginoon. So, syempre, ganun pa rin po. Tinatouch pa rin po ni Lord ang ating mga puso. Yan. Kaya meron pa rin po tayong mga boxes. Ilan na yung box? Nung una, isa lang yung box. Sunday, 2. Ngayon, 5 na, Ate Clebs. 2 pa rin po yung box na iikot. Para po maghandog ng caroling ang ating pong mga batang jesters. Sige po, palakpakan po natin si Lord sa buhay ng ating mga CCC Kids Ministry. a time to love. Christmas is a time. Christmas is a time. Christmas is a time to love. Christmas is a time. Christmas is a time to love. Christmas is a time. Christmas is a time. Christmas is a time to love. We often start to worry and people get upset if things don't go right on Christmas Day.
we should remember in all the push and shove. 'Cause Christmas is a time to love. Christmas is a time. Christmas is a time. Christmas is a time to love. Christmas is a time. Christmas is a time. Christmas is a time to love. Maybe things don't sound right or look the way they should, and maybe they're not perfectly in tune. It really doesn't matter. Let's keep our eyes above, 'cause Christmas is a time to love. Christmas is a time. Christmas is a time. Christmas is a time to love. Christmas is a time. Christmas is a time. Christmas is a time to love. Christmas is a time. Christmas is a time. Christmas is a time to love. Christmas is a time. Christmas is a time. Christmas is a time to love. CCC! Mamamas ko po! Thank you! Thank you! Ang babait niyo! Thank you! Thank you! Thank you! God bless you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Ayan, maraming salamat po sa ating Batang Dress Star with the Batang Dress Stars Band. O, di ba? May banda na po tayo. Yan, sige kids. Ayan. May inaantay po sila. Picture daw kayo, picture. Ayan, so thank you. Careful. Ayan, maraming salamat din po sa mga tumugon sa kanilang pamamasko. It's the last caroling na po nila ngayon para po sa fundraising po sa kanilang Christmas party on December 10. Pero pwede pa rin po tayong magbigay in kind or in cash. Yan, so approach nyo lang po ang ating mga Sunday school teachers kala Ate Casey kung gusto pa rin po nating magbigay for their Christmas party. Yan, sabi nga po, Christmas is a time to give, a time to love. So mamaya rin po, yan, reminder po, nakalimutan ko. Ayan, so mamaya din po ay anniversary po ng CCC Upper Kilingan. Next Sunday po ba? Yan. So, next Sunday. So, i-bless din po natin sila mamaya sa ating offering time na sa kanila pong pag-celebrate ng anniversary. So, pwede rin po tayong magbigay ng mga gifts, monetary gifts para po sa kanila as they celebrate po their anniversary po sa Sunday. So, mamaya na lang po sa ating offering time. So, ngayon po, ready na po ba tayong makinig? Ay, parang hindi pa. Ready na po ba? Amen. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, whatever. Yan. Whatever, ano man po yung ating maririnig na sa umagang ito, nawa, hindi lang po siya maging talagang whatever. Pero mai apply po natin sa ating mga buhay. So, di ko na po patatagalin pa. Napakarami na pong adjectives at mga paraan kung paano siya napakilala this month. So, ngayon po, let us all welcome our senior pastor, Pastor Ayi Espiritu. Hello, yan, salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Merry Christmas po. Nakakatuwa yung mga bata, sila po yung susunod na magmamana.
ng ating mga gawain sa simbahan. At mahalaga na makita nila sa atin na tayo ay maging magandang inspirasyon sa kanila. Amen po ba? Ayun. At medyo masikip at mainit yata. Sorry for the inconvenience. Dahil ginagawa na yung ating simbahan. Next week yata mukhang mabubuhusan na yung kabilang side ng mga poste. Tapos magiging plain na ulit. Mag-iipon tayo ulit para naman sa bubungan. Amen? Parang konti na lang. Naubos yata sa caroling ng mga bata. Okay, so tuloy-tuloy na yata yung ating construction, pero abangan natin yung ibang mga updates sa mga kaganapan sa ating pagpapa-renovate ng simbahan. Nagpapasalamat din po tayo sa mga teachers ng mga batang Jestars. Nandito ba sila ngayon? Yung mga guro from primary, beginners pala hanggang juniors. Salamat sa inyong sacrifices. At kay Ate Cynthia sa pagtsatsagang pagtuturo sa bagong band natin ng batang Jestars. At nawa, ma-enjoy nila yung ating gift sa kanila, yung monetary blessing para ma-enjoy din naman nila yung Christmas party. Meron din yata sariling Christmas party yung mga teachers. Tama ba sa Starbucks kayo, di ba? Korea. Ayan, so, Hong Kong, magsi-celebrate na sila. Na mamaya, after the sermon, siguro before we go home, ay ipag-pray natin ang Anyebas family. No, dahil kinuha na ng Panginoon ang mother ng ating church elder, si Ninang Olive Anyebas. Mamaya remind niyo ako na ipanalangin natin for God's comfort yung kanilang family and provisions. No? Ilang taon na ba, Aika? Si 101? 100? 100 years old po. Umabot po. Okay. Sige. Ang ating pong pinag-aaralan ngayon ay yung huling bahagi ng ating series na Whatever. Yung iba sa pinakauna pa lang na linggo, nagtataka na bakit yung ating theme ay whatever. Dahil nga naman pag binasa ninyo yung verses 8 and 9 ay isang katutak na whatever yung ating makikita. Anumang bagay. No? At ngayon ay muli natin bisitahin yung mga talata na ating pinag-aaralan. 8 and 9 lang sa buong isang buwan yung ating pinag-uusapan dahil mahalaga na binigyan natin ng focus yung 8 mga salita na matatagpuan sa verse 8 ng Philippians. No, tumayo tayong lahat at minsan pa nating bigyan ng galang ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Basahin natin sa English muna. Ready, set, go. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. No? Mamaya tatawag tayo na magre-recite. Kung meron sa inyo nakakabisado ng verse 8, bibigyan natin ng prize. Hindi ko nadala pero bumili ako ng isang devotional Bible o book for 2024. At ang makapagre-recite ng Philippians chapter 4, verse 8 lang ay bibigyan natin ng devotional manual. Okay ba yun? Mamaya na lang sa kalagitnaan. Tapos may naka-insert na cash doon. Andal, okay lang. Joke lang. Sabi ng iba, wow. Basahin natin sa Tagalog. Ready, set, go. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Yumuko tayong lahat at manalangin. Panginoon Diyos, pagpalain po ninyo ang aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin po namin na anumang mga salita sa likod ng pulpito na ito na mapapangaral sa kalagitnaan ay magsilbing pagpapalang espiritual sa aming lahat. Dalangin po namin na masikap namin ang aming mga puso't isipan na katuon sa iyo sa huling bahagi ng series na ito. Dalangin ko, Panginoon Diyos, lahat ng aming mga naaral sa mga nakalipas na linggo, sa aming pagre-review, ay patuloy na maging sariwa sa aming espiritu. At dalangin ko, Panginoon, sa pag-uwi namin, sa dami ng aming mga natutunan sa mga 8 salita na ito, dalangin ko, Panginoon, ay maisapamuhay po namin ang mga bagay po na ito. Dahil yan po ang pagiging tunay na relihiyoso, yung pagkatapos makapakinig ng iyong mga salita, agad itong isinasapamuhay. Salamat, Panginoon Diyos, sa presensya mo
At minsan pa, kung merong mga makagugulo sa amin, iyo pong tanggalin, nang sa ganon ay ma-enjoy po namin ang pagtatalakay, pagbalangkas ng iyong mga salita. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Mag-review lang tayo ng konti. Last week, ito po yung ating pinag-aralan for the past 3 weeks. Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, lovely, and admirable. Hindi ko lang naisulat yung mga parang focal point ng bawat salita ng true, noble, right, pure, lovely, and admirable. Yun lang yung nakalimutan ko. Halos lahat naisulat ko sa computer. Pero babasahin ko na lang. Napag-usapan natin, whatever is true, it is about living a life with a mind set on who Christ is. Pangalawa, yung whatever is noble, pinag-usapan natin, living a life with a mind set on what pleases God. So yung una, who Jesus is, He is the truth. And then the second one, whatever is noble, anything that pleases God, at yung whatever is right, whatever is pure, na sinermo ng ating pastor, kay Pastor JP, belated happy birthday. Birthday ni Pastor JP kahapon. Whatever is right, living a life with a mind sets on the standards of God. Yung basihan natin ng what is wrong and what is right, kung ano ang matuwid, ay nakabase sa standard ng Panginoon Diyos. Kahit gaano kaalam tayo, for example, pagdating sa issue ng forgiveness, ang standard pa rin ng Diyos ang ating final authority. Whatever is pure, it is about living a life with a mind sets on holiness because God is holy. From New Testament, Old Testament to New Testament, hindi nawala ang utos ng Diyos na tayong lahat ay magpakalinis dahil ang Diyos ay malinis. At yung panglima, pang-anim na sinermo ni Pastor Maki last Sunday, lovely and admirable. Lovely, it means living a life with a mind set on what blesses others. What are the things that are beautiful in the eyes of God? At yung pang-anim, whatever is admirable o kagalang-galang, living a life with a mind sets on becoming respectful before others. Kung nandito po kayo nung first Sunday, nalaman natin na merong dalawang mahalagang paksa si Pablo sa pagsulat niya sa mga taga-Pilipos. Una, para mapalakas yung pananampalataya, kung paano rin siya pinalakas. Sa huling bahagi ng chapter 4, sinabi rin ni Pablo na kayo, mga taga-Pilipos, napakalapit ninyo sa aking puso dahil nung ako'y naghirap financially, binigyan niyo ako ng pera. At sabi niya rin, hindi dahil sa humihingi ako ng karagdagang kaloob, pero gusto ko kayong pagpalain ng Diyos sa lahat ng resources na pinagkaloob niyo sa akin. At kayo ngayong nahihirapan dahil sa pananampalataya, palalakasin ko naman kayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At pangalawa, nabanggit yung dalawang babaeng nag-aaway o nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Bakit? Kasi may kinalaman yung letter ni Pablo sa mga taga-Pilipos para magpalakasan yung mga magkakapatid sa Panginoon. So there are two things na dapat nating ilagay sa isip. Pinalalakas ng Diyos ang mga Kristiyano sa Philippi at pangalawa, pinalalakas niya ang relasyon ng mga magkakapatid sa Philippi. Kaya itong whatever is true, noble, right, pure, lovely, and admirable, kung napakinggan ninyo lahat ng aking sinabi, it's all about our relationship with the Lord. Tapos yung pangalawa, whatever is lovely, a life with a mind sets on what blesses others at pagiging respectful, no, ay may kinalaman sa relational aspect ng mga magkakapatid sa Panginoon Diyos. At ngayong araw, mabilis lamang ito yata ang ating talakayan dahil ito na yung concluding part. Today, we will be talking about whatever is excellent, whatever is praiseworthy. Sa ibang version, nakalagay excellent or praiseworthy. Pero sa mga commentaries na nabanggit natin, ay lagi nilang ibinubukod ang salitang excellence at praiseworthiness. At ganun ang gagawin natin ngayong umaga. Ano ba yung pagkakaiba ng excellent at ng praiseworthy? No, parang mga isang salita na merong impact sa atin, buhay spiritual, pero
dinalawa ng Diyos parang asin at ilaw, mabait at mabuti, excellent and praiseworthy. So dalawang salita lang yung ating tatalakayin ngayong umaga. Marami na po tayo natutunan simula chapter 1 hanggang chapter 3. Sinamarize natin ang chapter 4, verses 1 to 7, hanggang dumating tayo sa pagbabasa ng verses 8 and 9 na tinatalakay natin ngayong buong linggo. At tayo ay nakakuha ng principle from Apostle Paul. Pero ang topic natin ngayon, whatever is excellent and praiseworthy. No, the main principle ng chapter 4, verses 8 and 9. No, kung nandito tayo nung mga unang linggo, I believe ay may kinalaman sa ganitong mga kataga. Apostle Paul gave us an effective pattern on how to correctly live before God. How to live correctly before God. Paano tayo mamuhay ng tama sa harapan ng Panginoon Diyos. At yung principle, think and practice. Ano yung mga pag-iisipan? Whatever is true, noble, lovely, admirable, pure, and excellent, praiseworthy, etc. Ano yung ipapractice? Yung mga bagay na yon. Whatever you have heard, seen, received, heard from me, sabi ni Apostle Paul. So itong think and practice ay mahalagang principle or pattern sa buhay ng Christian para tayo ay makapamuhay ng tama sa harapan ng Panginoon Diyos. Ang ating pong tinalakay sa buong isang buwan ay pagkalalkal ng ating mga isipan. Ano ba talaga dapat ang maglaro sa isipan ng isang mananampalataya? I believe social media nowadays is shaping the mind of the people in a different path, different way. No? At alam ko nagkakaisa tayo na sa social media, pagka binuksan mo ito at ano man ang inong kinlik, yun ang i-feed sa iyo. At the more na na-feed ka ng mga bagay na ungodly, your thoughts will become ungodly. Kaya sa Proverbs, nabanggit natin sa isa sa mga sermon natin, the things that play on our thoughts shape our behavior. Yung mga naglalaro sa ating isipan ng mga bagay ang siyang humuhubog sa ating mga pag-uugali. And that is the principle of think and practice. No? Kaya sinabi natin, tell me who your friends are and I tell you who you are. Somehow, itong saying na yon ay pwedeng maging totoo sa ibang aspeto, but I believe, tell me what are the patterns of your thought and I will tell you your performance before the Lord. Tell me what are the patterns of your thought and I will tell you what is your character before the Lord. Sabi ng isang kasabihan, yung ginagawa mo palagi, yun ka. Kung yung ano iniisip mo lagi, yun ang lumalabas sa iyong pag-uugali. Kaya nga sa Bible, out from the abundance of your heart, your mouth speaketh. Yung nilalaman ng iyong puso ay siyang lumalabas sa iyong bibig o siya ang lumalabas sa iyong karakter. At delikado yung social media dahil pinaglalaruan tayo ni Satanas kapag hindi tayo masyadong wais sa paggamit ng social media. No? Kaya ang tinatarget ng social media, I believe, yung thoughts ng taong gumagamit nito. The more na hindi tayo aware kung paano bantayan yung ating mga isipan, the more na tayo ay maapektuhan ng trend ng sanlibutan. And Apostle Paul said sa book of Romans, do not conform any longer to the pattern of this world. Hindi ko sinasabing kasalanan ng makapag-TikTok o manood sa TikTok. Once nag-TikTok din ako, no, naalala ba ninyo yon, yung pandemic, yung tribute sa mga doktor, at pinangako ko sa asawa ko kahit kailan hindi na ako magti-TikTok. Dahil pag nag-TikTok ka pala at may napindot ka roon, yun ang i-feed sa iyo. Hindi masama ang Instagram, hindi masama ang Facebook, hindi masama ang YouTube. Pero the Lord is warning us through studying the principle of think and practice na dangerous kapag hindi natin nabantayan yung ating mga isipan. That's why, pinag-uusapan natin ngayon, think whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, at ngayon pag-uusapan natin, whatever is excellent and praiseworthy. Simulan na natin agad. Let us think and practice whatever is excellent. Pagka sumilip kayo sa iba't ibang mga resources,
iilan lang yung mga scholars na naghihimay-himay ng 8 mga salita na ito. Kaya minsan iniisip ko, tingnan ko na lang kaya sa dictionary ang ibig sabihin ng excellent. Sa Tagalog pala, maging laman ng ating mga isipan ang mga bagay na karapat-dapat. At ito ay isa pamuhay. Remember, hindi puro passion, dapat merong actions. Magkakabit yun eh. No? Lord, passionate ako sa worship. Di ka naman passionate ako sa pag-share ng gospel. Di ka naman nag-share ng gospel. Yung iba masyadong passionate pero hindi naman nakikita sa kanilang actions. Walang kaibahan yan sa Book of James. Ang sabi, faith without work is dead. No? Vice versa. Work without faith is dead. So, kakaisip ng mga magandang bagay, kung hindi naman natin naisa sa pamuhay, nawawalan ng saysay. So, mga laman ng ating isipan, maging laman ng ating mga isipan, ang mga bagay na karapat-dapat, at ito ay isa pamuhay. So, sinilip ko sa dictionary, ang ibig sabihin daw ng excellent, extremely good, or outstanding. Pero ang tanong, okay lang naman na gumamit ng diksyonaryo pag pinag-aaralan ito. Pero ang tinanong ko sa sarili ko, paano natin mabibigyan ng linaw yung nasa isip ni Pablo nung sabihin niyang think whatever is excellent? Anong excellence ba ang nasa isip ni Apostle Paul? Paano natin malalaman yung naglalaro sa isipan ni Apostle Paul nung sabihin niya sa mga Kristiyano sa Pilipos na maging laman ng inyong isipan ang mga bagay na excellent o mga bagay na karapat-dapat. So kinakailangan makita natin yung greater context ng Philippians chapter 4 at makikita natin yan sa chapter 1 verses 9 to 11. Sa aking palagay, dito binigyan sulyap ni Apostle Paul yung excellence na gusto niyang ituro sa mga taga-Pilipos. Ang sabi niya, and it is my prayer that your love may abound more and more. Take note of with knowledge and discernment. At sabi niya sa verse 10, eto na. So that you may approve what is excellent, and so be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Huwag niyo rin kakalimutan yung huling sinabi sa verse 11, na to the glory and praise of God. Ano ba makikita natin dito? Sa libro rin niya ng Pilipos, yan yung greater context, ng immediate context ng Philippians chapter 4 verses 8 and 9. Tatlong bagay na tinagalog ko dahil ipipreach ko ito sa daughter church, kaya if you don't mind, magtataglish tayo. No? Ang unang bagay na sinasabi ni Pablo na makatutulong sa atin para maging excellent ang ating buhay sa harapan ng Panginoon, dapat daw merong abounding love. Pag-ibig na lumalago. And it is my prayer that your love may abound more and more. Paul mentioned the topic of love several times in his letter to Philippians. Chapter 1 verse 16, chapter 2 verses 1 and 2, then chapter 4 verse 1. Kaya yung excellent lifestyle, may kinalaman doon ang pag-iibigan natin sa isa't isa. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Regalo ko, sabi mo. Regalo sa Pasko. Based, sabi nung isang article, based on there. Yung there ay ang Christians in Philippi. Based on the reputation, the love of the Philippian church was already strong. But Paul prays for it to grow even more. Okay, yung inyong relasyon sa isa't isa. Pero sabi ni Paul, paigtingin pa ninyo. Kaya dito sa church, 44 years na tayo, and I believe we do love each other. Amen ba? We love one another. No? In the name of the Lord. Pero same yung principle na tinuturo sa atin. We must love one another even more. No? Kasi darating yung time, talagang mas lalabas at lalabas yung ating mga pag-uugali. At may pagkakataon na yung mga bagay na hindi kaibig-ibig sa atin, pwedeng hindi tanggapin ng mga kapwa natin, mga mananampalataya. At yung pag-ibig, it is a lifelong journey. Hindi sa isang iglap lang, mahal mo na yung kapatid mo sa Panginoon.
lalo na yung sometimes yung hindi pagkakaunawaan sa loob ng simbahan. Kaya sa atin din tong letter na to, dahil Kristiyano rin tayo dahil sinulat ito sa mga Kristiyano sa Philippi. No? Ngayon, binanggit din ni Apostol Pablo ang mga salitang knowledge and all discernment. Ibig sabihin, ang ating pag-ibig sa puso ay guided and shaped by the Word of God. Paano raw ba tayo umibig sa isa't isa? At sa mga kasalan, ito lagi yung ating napag-aaralan. Yung 1 Corinthians 13:4-7. Maganda itong ulit-ulitin, hindi lang sa buwan ng Pebrero No? Kasi yung 1 Corinthians chapter 13, kung matagal ka ng born again, alam mo na ang 1 Corinthians chapter 13 ay love chapter. Dahil simula verse 1 hanggang verse 13 ay tungkol sa pag-ibig. In fact, sa verse 13, ang sinabi ay, there are three that remain. Faith, hope, and love. But the most excellent among these three is love. The greatest of this is love. Kaya sa aking palagay, nung sinabi ni Apostle Paul, think whatever is excellent, meron siyang pinatutunguhan. Tingin ko may kinalaman sa pag-iibigan sa isa't isa. At hindi ko alam kung meron na kayo narinig na pastor na parehas nitong aking pagpapaliwanag ng verses 4-7. Lagi ko lang sinasummarize sa dalawa ang verses 4-7 ng 1 Corinthians chapter 13. Naniniwala ako, love is patient, love is kind. Period. Tapos pag describe ninyo, ganito na yung labas. Bakit love is patient? Dahil ang pag-ibig ay hindi magagalitin. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Love is patient. Sabi mo nga sa katabi mo, love is patient. Pagpasensyahan mo na ako, sabi mo na. Yung pangalawa, love is kind. Dahil ang pag-ibig ay hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan because love is kind. Ang hirap kasi kabisaduhin marami. No? Pero pag inisip mo, love is patient, love is kind. Sabi mo sa asawa mo, itapon na yung basura, hindi sinunod. No? Mas may isip mo, love is patient, pukpok ko na lang sa kanya. Hindi, no? Love is patient, no? Ikaw na lang yung magtatapon kasi love is kind. Nangyayari ba sa inyo yun, Ralph and Badet? No? Love is patient, love is kind. Yung pangalawang makatutulong sa atin para makapamuhay ng excellent ay yung tuloy-tuloy na kabanalan. Kasi ang sinabi ron, and so be pure and blameless for the day of Christ. So we really need to understand two things. Hindi natin ito masyadong tinatalakay kasi nung nagkaroon kami ng doctrinal study rito, si Ninang Olive lang yung madalas kong kasama at si Ninang, sino ba to yung nag-foreigner? Hani ba? Sorry. No? Ang dami kasi mga member sa isip ko. 500 kayo. No, si Ninang Hani, Ninang at saka ibang Golden Ladies lang. Walang masyadong interesado pagdating sa doktrina ng simbahan. No? Kaya isisingit-singit na lang namin mga pastor itong ganitong mga doktrina. When you talk about being pure, holy, blameless, righteous, wag ninyong tatanggalin sa usapan yung the doctrine of justification. Sabihin nyo nga, justification. Sabi nung, para mabilis, sa commentary na lang tayo kumuha, a term used in the biblical, forensically, legally, is defined as an act of God by which those who are unrighteous in themselves are nevertheless declared righteous before God while still in the sinning state. No? Papaliwanag lang natin ng madali. Sabi nung teacher ko, nabanggit ko na yata sa inyo, hindi ka gagraduate ng MA, ng masteral degree, pag hindi mo alam yung salitang forensic sa justification. Parang nasa loob tayo ng korte at ikaw ay hinatulan. Wala ka ng kasalanan, sabi ng Panginoon. Namatay si Kristo para sa iyo. Ang iyong pangalan ay nasulat na saklat ng buhay. Naiukit na saklat ng buhay. Pag namatay ka, makakapiling mo ang Panginoon dahil ginastify ka na. Okay?
Ngayon, ano naman yung sanctification? Paano, Pastor, pa nagkasala ako, mabubura yung pangalan ko sa langit? Sa aklat ng buhay? Mapupunta agad ako sa impyerno, konting kasalanan? Hindi, kasi yung sanctification ay pinaliwanag ng mga scholar as ganito. It is the continual process by which God is actually making a person righteous. Pinapaging banal tayo ng Panginoong Diyos hanggang maging mistulang kalarawan natin si Kristo. Hanggang muling dumating si Jesus Christ. Kaya sa ibang pag-aaral, pwede nyong yan isulat ng ganyan. Pag sinabing justification, we are delivered from the penalty of sin. Ano yung penalty of sin? Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Yung kabayaran ng kasalanan, binayaran na ni Kristo sa krus. Kaya kung magpepenitensya ka, yun ay kalapastanganan kay Kristo. Parang sinasabi mong hindi pa sapat ang ginawa ni Kristong paghihirap at kamatayan sa krus. Ba't mo pa kinakailangan pahirapan yung sarili mo? If you believe you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you have been justified by grace through faith in Christ Jesus. Ano pa yung sanctification naman? We are, delivered, delivered from the power of sin. Yung bangis ng kasalanan, no? Yung effect ng kasalanan sa atin, mas kaya na natin itong mapaglabanan because Christ lives in us. No? Kaya sabi niya, magpatuloy kayong mamuhay ng may kalinisan at ng may kabanalan dahil na-justify na kayo at patuloy kayong isa-sanctify. No? Ang tanong, ilang beses nangyayari ang justification? Isa. Ilang beses nangyayari ang sanctification? Every day. Dahil wala sa ating sino man dito na perpekto. Pumalakpak lahat ng perpekto. Ayun. Joke lang yun Lahat tayo ay nagkakamali. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka perpekto. Lahat tayo nagkakamali. Walang pastor, walang worship leader, walang ordinaryo member. All of us are committing mistakes in life. Wrong decisions, minsan wicked activity na huhulog tayo sa pagkakasala because of Satan's activity, because of the pattern of this world, because of our weaknesses. At sometimes, dahil din naman sa sarili nating desisyon. Alam na natin kung ano yung tama, alam na natin kung ano yung mali, pero pinipili pa rin natin kung ano yung mali. Pero the bottom line is, nagkakamali tayo, nagkakasala. Pero sabi ni Pablo, isipin nyo lagi maigigi. Maging laman ng iyong isipan, maging malinis at banal hanggang dumating ang Panginoong Kristo. What does it mean? Yung ating pagkabanal ay sikapin nating ma-maintain, magpatuloy tayo, lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad because He is faithful and just to forgive us. Amen po ba? Okay, iwanan na natin itong yung justification at sanctification. Sa pangatlo, yung makatutulong sa atin para makapamuhay ng excellent, hindi lang yung pag-ibig o kabanalan, yung mabubuti nating katangian. Lahat tayo ay merong magandang katangian. Yun yung tinutukoy ng verse 11. Be filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ. Ang mga matuwid o mabubuting katangian ay kusang na isasagawa ng isang taong may tunay na kaugnayan kay Kristo. It must be natural for us to do good things, to live a righteous life because Christ lives in us. Sapagkat ang ating pagiging matuwid o mabuti ay nagbubuhat kay Kristo. Kaya madalas yung narinig sa ibang mga pastor, hindi ka magiging matuwid sa paggawa ng mabuti. Kahit gaano pa kalaki ang iyong dinodonate sa mga nasusunugan, naapektuhan ng lindol at ng baha, hindi ka gagawing matuwid nun sa harapan ng Diyos. Gumagawa ka ng mabuti at matuwid dahil ikaw ay ginastify. Ikaw ay ginawang matuwid ng Diyos. Same sa kaligtasan. Hindi ka gumagawa ng mabuti para maligtas. Ikaw ay born again na, ikaw ay ligtas na, si Kristo ay nasa iyo, kaya nagliliwanag ka at gumagawa ka ng mabuti. Kaya may ganyan tayong statement na ang mga matutuwid o ang mga mabubuting katangian, natural na naisasagawa ng isang taong may tunay na kaugnayan kay Kristo. Sinasama ko lagi yung tunay kasi not everyone who calls in the name of the Lord will be saved sapagkat ang ating pagiging matuwid ay buhat sa Diyos, hindi sa gawa natin. Kapag ang pagiging matuwid ay buhat sa gawa, magmamayabang ang mga tao.
Kapag ang kaligtasan dahil sa mabuting gawa, mapagmamayabang natin ito sa Panginoon Diyos. Pero ang kaligtasan, walang ginawa ang tao doon. Yun ay gawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kaya yung grace, ang ibig sabihin, unfair, sa Tagalog, hindi ka karapat-dapat, pero nakare-receive ka ng mga bagay na mabuti sa Panginoon Diyos. Ganun kabuti ang Panginoon sa atin. According po sa isang commentary, and-explore daw yan ni Paul sa book of Galatians, sa verses 22 to 23 ng chapter 5, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. It sounds excellence. So yung mga tatlong bagay na sinabi ni Pablo about holiness, about love, at good conduct ay makatutulong sa atin to live a life na karapat dapat sa harapan ng Panginoong Diyos. Yung mga excellent na activity na gagawin natin para sa Kanya. Pero, nasama pala yung pero. Pero may sinabi pa si Pablo sa Philippians 1 verses 9 to 11 kasi doon natin kinuha yung greater context. Anong sabi sa huling talata? To the glory and praise of God. No? Therefore, whatever is excellent refers to a life with a mind set on what glorifies and praises God. Para mas ma-explore ano yung pastor na nakapagbibigay ng glory sa Panginoon Diyos at papuri, yung lumalagong pag-ibig, tuloy-tuloy na kabanalan at mabubuting katangian. Kaya sabi sa atin ni Pablo, think such thing, excellence. Anong ibig sabihin? Whatever is excellent refers to what? A life with the mind sets on what glorifies and praises God. Paglabas natin ng church, paghawak natin sa cellphone, pag-communicate natin sa mga tao, ano kaya ang laman ng ating isipan? No, ayun yung mga basic questions na pwede nating itanong sa ating mga sarili. Pangalawa, we will end on this, think and practice whatever is praiseworthy. Maging laman ng ating mga isipan ang mga bagay na kapuri-puri. At ito ay isa pamuhay, huwag nating ikakat lagi, no? Maging laman ng ating mga isipan ang mga bagay na kapuri-puri at ito ay isa pamuhay. Because the principle of Apostle Paul na sinabi sa atin, the principle of think and practice. No? Yeah. Anyway, nabanggit ko kanina, yung kaya magkabisado ng Philippians 4 verse 8. Kahit sino, bibigyan natin ng devotional book. Huwag niyo ako hayaang magtawag kasi baka hindi kayo ready. Sino kaya makapag-recite ng Philippians? Magtatas ka ba, Hartley? Ayun, si Hartley, ang ating summa cum laude. No, pwede bang, totoo yun, ha? May mic ba dyan? May mic ba? Devotional book na may nakaipit na sobre, ibabalik niya sa akin yung sobre. Hello po. Hello. Sige, Hartley. The Philippians chapter 4 verses 8 to 9. 8 to 9, ha? Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, what is admirable, if anything is excellent and trustworthy, think about such things. Whatever you have learned, received, and heard on me, or seen in me, put into practice, and the God of peace will be with you. Amen. Palakpakan naman natin si Hartley. Pakitandaan na lang yung gift natin kay Hartley. Pero yung ham na pinangako mo, natatandaan ko rin. Isa pa, palakpakan natin si Hartley. Yung malakas, yan. Bakit ko pina-recite sa kanya? Yung praiseworthy, ibig sabihin deserving praise. No? Sa Thayer's and Strong's Concordance, describe the Greek word translated praiseworthy. This way, approbation, a commendable thing, laudation, or
recommendation. Papaliwanag ko na lang sa Tagalog. Nalagay ko ba yung in other words? Ayan. Sorry, wala. In other words, isipin daw natin ng isang tao o grupo na nag-perform sa entablado. At pagkatapos ng pagtatanghal, ay nakatanggap ng palakpak at standing ovation. Yung ginawa natin kay Hartley, that is an example of praiseworthy. No, among us here, siya yung naglakas ng loob at siya yung nakapag-recite not only the verse 8 but also verse 9. At pinalakpakan natin siya. Yun yung concept ng trustworthy na sinasabi ng concordance na ito o ng dictionary na ito. Ang pag-iisip ng mga bagay na kapuri-puri, no, ang magbubuklod sa ating isipan kung ano ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang, at kung ano ang karapat-dapat. Tapos, sinabi ni Paul, isipin nyo rin yung mga bagay na kapuri-puri. Sabi nung isang scholar, it encapsulates, nailagay ko ba yun? Ayun. Ayun. This is somewhat of a summary concept that encapsulates all the previous points. Anything praiseworthy highlights what should be praised and recognized in our mind. Pag sinabi mga bagay na kapuri-puri, yan yung mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon ng best. No? Ang isang magandang paalala, at mag-end na ako dito. No? Naniniwala ako na hinahatid ni Apostol Pablo ang ating kamalayan sa isang buhay na mahusay, magpuri at magpasalamat sa Diyos. Kaya simula nung pinanganak ako, hanggang nung nakaraang prayer meeting, hindi nawala sa church natin sa bahagi ng program yung part ng testimony o yung pagpapatotoo. It is a form or a way that the church is praising God, testifying His goodness sa kanyang buhay. At pagkatapos niyang magsalita, lahat ng nakaririnig na kaya mag-resonate o makarelate sa kanya ay na-encourage at nabibless. Kasi yung iba sa atin, hindi lang nagsasalita, pero marami rin niyang problema. Tignan mo yung katabi mo. Mukha lang yang masaya. No? Pero lahat yan may problema. No? Sinong may problema? Sinong walang pera? Di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay ng naka Jesus, laging may galak sa tuwina. Kahit ano lang eh. Actually, hindi naman tayo nawawalan. Sabi nila, pagka faithful ka sa Lord, hindi ka nagkukulang. Alam mo, in reality talagang magkukulang ka. Pero hindi ka hayaan ng Diyos na maubusan. Doon sa kakulangan na yon, marirecognize mo na pupunuin ng Diyos ng sobra pa, siksik, liglig at umaapaw yung iyong pangangailangan when you learn to trust in Him. No? Hindi tayo naubusan. Nagkukulang, pwede. No? Nagkukulang, pwede. No? Pero pupunuin nyo ng Panginoong Diyos sa atin. No? Kaya naniniwala ako na hinahatid tayo ni Apostol Pablo sa isang kamalayan. No? Sa isang buhay na mahusay, magpuri at magpasalamat sa Diyos. Kaya sa ibang mga chapters, hindi ko na nailagay, sorry. Sinabi niya ron, di ba, rejoice in the Lord. No? Give thanks to God. Tapos si Pablo, habang sinusulat niya yun, nasaan siya? Nasa kulungan. Ganun na lang yung buhay ni Pablo. Kaya sinasabi niya, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoong Diyos. And then, na-remind ako ng Psalm 150 verses 1 to 6. No? Kung meron kayong laminator sa bahay, i-print nyo ito ng maganda sa isang, no? Tapos gawin ninyong bookmark. Napakaganda ng Psalm 150. Ito yata yung last Psalm ng Book of Psalms. Ang sabi niya, basahin natin, praise the Lord, praise God in His temple, praise His strength in heaven, praise Him for the mighty things He has done, praise His supreme greatness. Hindi pa natapos doon. Ito pa yung nakalagay sa verses 3 and 4. Praise Him with trumpets, praise Him with harps and lyres, praise Him with drums and dancing, praise Him with harps and flutes. Kaya ako, kahit nasa Baptist tayo, ayoko naman mag-cause ng influence ng division sa bawat isa. Pero I am a fan ng isang uri ng praise and worship na magalaw, makilos, ma-emotional minsan. Because it is hard and it's impossible to worship God without emotions. It is impossible to worship and praise God without the movements of your body because of these verses. This is a literal, hindi siya figurative or metaphorical.
No, tugtugin ninyo lahat ng trompeta, tambol, at magpuri tayo sa Panginoon Diyos. No? Kahit si King David, ang pagsamba sa kanya at pagpupuri ay makilos, magalaw. No, kaya pagka nagpapalakpak tayo, huwag kayong mahihiya. Pumapalakpak tayo sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Pag nagtataas tayo ng kamay at kumakanta, huwag tayong mahiya. Sumasamba tayo sa Diyos ng mga Diyos. Amen po ba? Kaya maganda ma-practice din natin yung ganung uri ng pagpupuri sa Panginoong Diyos. Pagdating pa ng verses 5 and 6, hindi natapos. Praise Him with cymbals, praise Him with loud cymbals. Naniniwala ako, bahagi ng pag-aawitan in a form of band, praise and worship, talagang maingay. At kung ang puso mo tama sa pag-awit sa Panginoon, yung ingay na yan, mabangong samyo o magandang tugtugin sa harapan ng Diyos. At yung sabi sa huli, praise the Lord. All living creatures, praise the Lord. In summary, I believe Philippians 4:8 centers on the nature of the Lord Jesus Christ. And let me explain ng mabilis. Bakit? Naniniwala ako, He is true and noble. Jesus is right and pure. He is lovely and admirable. And He is excellent and praiseworthy. Sabi sa huling slide, therefore, the Word of God is encouraging us to deeply think and consider whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, and praiseworthy. In short, let us live a life with a mind set on the Lord Jesus Christ. Cogeo Christian Church, like kong sinasabi, kung hindi lang tayo magiging Christ-centered dito sa loob ng church, magsarado na tayo at walang kabuluhan ang pagpapalaki ng simbahan, kahit gaano pa kaganda. If the church is man-centered, that church is not the church of the Lord Jesus Christ. No? Kaya wala tayong dapat ikahiya, wala tayong dapat itago, lahat tayo maging passionate to serve the Lord. No? Dahil ang tinutukoy ni Apostle Paul, I believe, no, let us live a life with a mind set on the Lord Jesus Christ. No? Ay pastor, ang hirap sumunod sa Panginoon eh. Daming problema. Ano? Ang kantsawan ako ng barkada ko, baka lumampas ka sa langit, masyado ka namang banal. So, minsan ang hirap mag-commit sa church. Yung nahati yung karir ko at saka yung time ko para sa Panginoon Diyos. Naintindihan lahat ng Diyos yung inyong mga pagpapagal. No? At marami pa tayong suliranin sa buhay. Pero sabi niya, dito sa Philippians 4, huwag na nating isipin si Apostle Paul, si Lord na yung nagsasalita sa atin, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. So peace be with you. Let's pray. Panginoon, sa umaga pong ito, dalangin po namin na kapagbigay sa iyo ng karangalan ang pag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, lahat kami dito ay hindi worthy para itaas ang aming mga sarili. Only you, who is worthy to be praised, to be worshipped, to be exalted high. Kaya Panginoon, sa aming kalagitnaan, dalangin ko, patuloy na mailagay namin sa mga puso tuwing papasok kami sa church na ito. It's not about the beauty of the church. It's not about the instruments or even the speakers. It's not about, Panginoon, dahil malamig yung simbahan whatsoever. Bonuses lang yung Panginoon. Lord, pag pumunta kami rito sa church, ang lagi naming iisipin, it's all about the Lord Jesus Christ. Anong gagawin ni Jesus sa buhay ko after ko magsimba? Anong sinasabi sa akin ni Jesus after ko magsimba? Paano ko ito may sasapamuhay? Kaya Panginoon, dalayan ko, tulungan niyo po kami at turuan na maging Christ-centered yung aming pamumuhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin. CCC Fellowships.
Prayer activities. Let us pray for the families of the week. Triviana family, Valenzuela family, Ventura family, Villano family, Virey family. For more updates, kindly follow us on our social media accounts.